At narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office o MWSSRO na magkakaroon ng taas singil ang Maynilad at Manila Water sa susunod na taon. Ipapatupad ito sa unang quarter ng taon base sa foreign currency differential adjustment. Matatandaang magpapatupad ng 14 centavos per cubic meter na aumento ang Maynilad sa huling quarter ngayong taon, habang bumababa naman ng 15 centavos per cubic meter ang Manila Water. Samantala, hinimok naman ng MWSSRO ang mga kwalipikadong sambahayan na mag-apply para sa Enhanced Lifeline Program. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang lahat ng proyekto ng ahensya sa buong bansa ay nakababa na ang presyo at hindi na muling tataas alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Nakababa na ang presyo at hindi na po yan tataas. Unprecedented itong ginawa ng Pangulo natin na nagbaba tayo ng presyo at never tayo babalik sa dati. Ang tanong na lang ngayon, paano natin i-implement sa mga proyekto ang pagbaba ng presyo? Yun po ang ipinaliwanag natin ngayon sa imbitasyon ng Bicameral Conference Committee. Sinigurado ni Department of Works and Highways Secretary Vince Dizon ang publiko na hindi na muling tataas ang presyo ng mga proyekto ng ahensya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pababain ang halaga ng mga construction projects sa bansa. Matatanda ang pansamantalang naantala nitong linggo ang Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 national budget matapos hindi magkasundo ang miyembro ng Kamara at Senado. Ito ay matapos hilingin ni Chairperson ng House Committee on Appropriations Representative Micaela Swansing na payagang magsalita sa naturang meeting si DPWH Secretary Vince Dizon tungkol sa budget ng ahensya, partikular sa presyo ng mga materyales sa construction. Ang ipinresenta ni Secretary Dizon sa bicameral meeting ay ang panukala na ang DPWH mismo ang magtatakda ng final pricing adjustments para sa mga proyekto ng ahensya para maiwasan ng anomalya sa ilang mga proyekto na sobrang bawas ang presyo at kulang naman sa bawas ang iba. Ang request po natin ay ang DPWH ang guide. No, naintindihan po yung maliit o halos walang tiwala ng mga kababayan natin. Pero inassure ko po sa preso, base na rin po sa direktiba ng Pangulo, talagang gagawin natin lahat para masigurado na susunod ang lahat ng nasa DPWH sa pagbaba ng presyo. Sa kabilang banda, nagbabala naman si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na kapag naibalik na ang tinapyas na pondo sa DPWH, may posibilidad umano na muling mangyari ang mga insertion sa proyekto. Paliwanag naman ni Dizon na nasa Kamara ang pinal na desisyon sa 2026 budget ng ahensya at igagalang nila ang anumang desisyon nito. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isinusulong ng Department of Education o DepEd ang mas malinaw at strategic budget para sa 2026 upang palakasin ang inclusive education programs at education accessibility sa bansa. Ito ay ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara. Prioridad ng ahensya ang pagtitiyak ng mas inklusibong pag-aaral para sa patas na oportunidad sa learners with disabilities, indigenous communities, out-of-school youth at iba pang sektor. Tiniyak ng kalihim na mabibigyan ng bawat mag-aaral ng dekalidad at maayos na edukasyon anuman ang kanilang kalagayan at sitwasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, taas singil sa tubig, ipapatupad ng Maynilad at Manila Water sa 2026. Pag-iwas sa bad habits para sa ligtas na holiday season, binigyang diin ng DOH. Agarang pagtanggal ng fake news sa social media, isinusulong maisabatas.
Ilang mga lugar sa bansa, binaha bunsod ng shear line. Pag-atake ng China sa Escoda Shoal, posibleng deklarasyon ng sigalot. Mga minamanmanang tulak ng droga, huli sa pinaigting na operasyon ng pulisya. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.